alam mo or aware ka na pag nag-date ka ng mataba, hindi lang relationship nyo ang isipin mo, kundi... Okay mga ropa, pakipanood mo na to. Tandaan mo tol, huwag ka magde-date ng babae ng mataba tol, kasi pangit yung genetics no, hindi magandang role yun para sa magiging anak mo, at unang-una sa lahat, hindi bagay sa iyo. So never date a fat woman. Fuck that. Okay. Pagdating naman sa preferences, siyempre iba-iba tayo. May mga lalaki naman na gusto nila yung mga ganun na BBW kung tawagin. Big beautiful women. May mga ganung lalaki mga ropa at di nyo mayalis yun. Pero when it comes to talking about the genes, of course, syempre iba yun, di ba? Pero when it comes to preferences, iba rin yun. So hayaan natin yung mga tropa natin or mga ropa natin na ganun yung trip nila. Pero lagi natin silang paalalahanan na magkaiba yung DNA sa preferences. Kung ang preferences mo mataba, then sino ba naman kami para manghusga sa'yo, di ba? Pero syempre, laging may pagpapaalala na pag mataba or pag overweight ang isang tao, syempre, kailangan maging aware ka na hindi healthy yung ganong pangangatawan. At kailangan mong gumawa ng paraan para maging normal ang iyong body weight. Kasi hindi mo pwedeng pabayaan yon. Kasi unang-una, pag nag-date ka ng mataba, mapababae, mapalalaki, though, syempre, may mga lalaki na talagang sabihin na natin na yun ang kanyang mga na-attract, yung mga chubby girls o yung mga talagang overweight na babae. So syempre tendency, pwedeng most of the time yun ang pwedeng maging girlfriend niya or pwedeng mai-take home niya pag nasa party siya. Gets mga ropa? Uulitin ko, dapat alam mo or aware ka na pag nag-date ka ng mataba, hindi lang relationship nyo ang isipin mo, kundi pati ang health niya. Kung ikaw, let's say, fit ka bilang lalaki, kailangan natin maging fit. Bilang lalaki, dapat ilid mo ang girlfriend mo na magkaroon na ideal na body weight or ideal na pangangatawan. Hindi man perfect, pero at least nasa normal range ng pangangatawan or according to her height. Maliwanag mga ropa? Pero like I said, iba ang preferences at iba ang DNA. Gets? Kung gusto mo talaga yon, wala tayong magagawa. Pero uulitin ko ulit, siyempre, pag nakipag-date ka sa mga overweight na tao, hindi lang relationship nyo ang isipin mo, kundi pati yung health niya. At kung overweight naman kayong dalawa, then parehas yung iisipin ang health nyong dalawa. Tandaan nyo, maraming pwedeng hindi ka magawa pag ikaw ay mataba. Unang-una, sa pagpili ng damit, mahirap. Pangalawa, nakakapagod. Pangatlo, it's very fucking unhealthy. Okay? Sa ating mga lalaki, bawal sa ating tumaba. Dahil diyan nakabase ang ating sipag or ating disiplina sa ating sarili. Maliwanag ba mga ropa? Sa mga ropa ko dyan na hindi gaano biniyayaan ng gandang lalaki, dapat daanin nyo saan? Sa forma nyo, sa kilos nyo, sa hygiene nyo. Ulitin ko, sa mga ropa ko dyan na hindi gaano biniyayaan na itsura, dapat mag-focus kayo sa pananamit nyo, sa pananalita nyo, the way how you carry yourself. And of course, your fucking hygiene. Dapat kahit wala kang gaano itsura, dapat mukhang mabango ka. Maliwanag ba mga ropa? Hindi pwede na dadaanin mo lamang sa pera. Hindi pwede na dadaanin mo lamang sa game. Dahil ang babae these days, tumitingin lagi sa itsura. Kaya nga, kung wala ka itsura, gastusan mo ang pananamit mo, ang katawan mo, at ang mukha mo, ropa. Okay? Napakahalaga ng self-improvement, hindi lang mentality, kundi physically. Okay? Napakahalaga ng self-improvement mga ropa, hindi lang emotionally, mentally, kundi physically, and even financially. Okay? Kasi kailangan mo yan, ropa. These days, mga babae ngayon kumikita na. So anong usually tinitingnan nila? Kung kaya nila mag-provide sa sarili nila, ano bang kayang ibibigay mo sa kanila, ropa? Of course, kailangan kahit hindi ka ganong kagwapuhan, pero malinis ka naman sa katawan, maganda ang iyong katawan, di ba? Ginagastusan mo ang iyong sarili, ang itsura mo, ang skin mo, ang pananamit mo, then malaki ang pag-asa mo kumpara sa lalaki na pinabayaan ang sarili kahit nagwapo pero lumaki naman. So mas may chance ka pa rin mag-pull ng mga kababaihan. Imagine mo, Eric Proctuso ka, eh hindi mo inalagaan yung sarili mo,
So kahit simple lang ang itsura mo like Jong Hilario, makakapul at makakapul ka ng babae kung inaalagaan mo ang iyong sarili. Lalo na ang skin mo, pananamit mo, at ang hygiene mo, Ropa. Maliwanag ba mga Ropa? These days, kailangan mong mag-invest sa skin mo, sa itsura mo, at pananamit mo. Hindi pwede na more on personality ka lang. Dahil ngayon, ang mga babae kaya ng kumita ng gaya ng mga lalaki. Maliwanag ba mga Ropa? So walang masama kung pipiliin nyo ay mataba. Pero tandaan nyo, mas marami kayong pwedeng isipin pag nag-date na kayo or pagkarelasyon mo ay overweight, Ropa. Kasi concern ka na lagi sa health niya. Kumpara sa lalaki o sa babae na pinili mong healthy, ang tanging laging sasabihin mo lang sa kanya is alagaan niya ang sarili niya at huwag siyang magpo-post ng sexy photos or videos sa social media. Pero dahil pinili mo ay overweight, kailangan mong laging i-remind siya na kailangan niya mag-lose ng weight para hindi siya magkasakit or hindi siya prone sa sakit. Alam naman natin yan mga Ropa, malaki yan chances na prone tayo sa sakit. Kaya alagaan nyo yung sarili nyo mga Ropa, okay? Pro improvement tayo. Support natin yung mga Ropa natin na gustong maging gwapo. As long as hindi life threatening yung gagawin mo, Ropa, support kita dyan. Gawin mo yan. Kung nakakalbo ka, gusto mong magpatubo ng buhok, may pera ka, go. Walang problema. Kung pango ka, gusto mong patangusin yung lungo, go. Sige lang, kung may pera ka. Di ba? Pero wag na wag kang gagamit ng mga pills na alam mong delikado or hindi DPAD credited. Maliwanag ba mga Ropa? Kung gusto nyo ng self-improvement, nasa inyo ang desisyon. Lalo na kung may pera kayo. Dahil ang mga babae, marunong ng kumita. Kaya ang tanging gusto nila is yung lalaki na mayaman na, gwapo pa. Panoorin nyo yan, yung movie ni Pedro Pascal, tsaka ni Chris Evans, tsaka ni Dakota. Nakalimutan ko yung title eh. Sabi ko na yun dito sa mga ibang content natin. Maganda yung movie na yun mga Ropa. Doon nyo makikita kung ano yung ginawa ni Pedro Pascal para maging attractive na lalaki siya. Magkaka-idea kayo, okay, ganito pala. Kasi talagang tataas ng at least 30 to 40% yung pagiging attractive mo bilang lalaki pag marunong ka ng manamit, pag matangkad ka, at alam mo yung hairstyle na bagay sa Europa. Okay? So guys, thank you so much! Alagaan nyo yung sarili nyo. Okay? Dahil yaan ang pundasyon mo at puhunan mo para makamit mo ang mga pangarap mo. Okay? Unahin mo yung sarili mo pagdating sa health mo. Okay? Gastusan mo. Walang masama doon. Kesa gumastos ka sa hospital na hindi mo alam kung magkano ang ibabayad mo. At least kahit papano, pag healthy ka, alam mo kung magkano ang budget mo o ang ginagastos mo. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time! Bilisan natin, makamulan. Sure, peace out and be fucking mysterious mga Ropa!